parang halos katindi nung bagyo yung naging impact sa ilang mga kababayan po natin. Lalo na sa Catanduanes. Si June Surtida Jr. ang siyang PDRRMO sa Catanduanes. Nasa linya ho natin. Sir June, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Yes ma'am, good afternoon po. Sir June, as of this moment, ano po yung mga kabuuang report na naiparating na ho sa inyo kaugnay po ng mga kababayan po nating naapektuhan ng shear line? So, as of this moment ma'am, nakapag-ano na po tayo ng total affected population natin, 86,646 individuals na po. Ano po itong 86,000? Ito po yung nasa evacuation or naapektuhan? Yung iba po ma'am nasa evacuation pa, and then yung iba po nakauwi na rin, and then yung iba naman nasa mga kamag-anak. Ang dami pala. Mostly, nakauwi na po. Ang natitira na lang po sa evacuation is 34 family, 114 individuals na lang po. Ang dami pala, Sir June, 86,000 individuals. Yung affected po. Oo. Total na yun sa buong Catanduanes. O sa buong Catanduanes. Ano po yung pinaka naapektuhan sa mga lugar sa Catanduanes, sir? If we will be talking about the population, ang marami pong affected is si Pandan. O Pandan. Ano yung malapit ba ito sa coastal, Sir June? May coastal po, may mga malapit sa ilog. Mostly kasi, yung sa coastal kasi natin, hindi naman siya masyadong affected gawa nung wala naman tayong storm surges. But yung amount ng rainfall po na talagang bumuhos po sa buong Catanduanes, tumapaw po yung mga ilog nila, and including yung sa bundok. Kadalasan kasi yung mas malakas yung ulan sa bundok. Opo. So yung tubig po bumaba po sa mga barangay. Sir, meron po bang reported na nasawi, na confirmed at missing? Meron po tayong isang nasawi po dito sa bayan ng Birak. And then meron pong isang missing na hinahanap pa rin po ngayon ng Coast Guard sa bayan ng San Miguel. Sir June, yung missing muna, babae, lalaki, bata, matanda? Lalaki po, ma'am. 56 years old po. Ano yan? Anong nangyari daw base sa mga kaanak, sir? Ito kasi ma'am yung nila, tawid ilog kasi yung barangay nila. So ito mga bangkero po ito, po sila ng mga bangka nila, and then pilit nilang sinisecure kasi yung bangka sa sobrang lakas po ng ilog ng tubig sa ilog, hindi ho nila nakaya ng control yung flow ng tubig po. Yung nasawi po, babae, lalaki? Lalaki po yung nasawi, ma'am. Ilang taon po, sir? 32 years old po. Ano po ito, mangingisda o bangkero rin? Hindi po. Ito po pauwi sa kanilang bahay. Tapos nakamotor po siya. Timely nung dumaan po siya doon sa crossing, masyadong malakas po yung tubig na galing sa ilog. Natangay po. Umapaw na po sa regular na daan lang. Tapos natumba po sa lakas ng tubig, and then natangay po siya at ng motor niya. Oo. Sir Jen, sorry, naabisuhan ba yung mga kababayan natin? Kasi shear line, may nasawi at isang missing. Yes, ma'am. Prior to this po, nakapagpadala naman po tayo ng early warning sa mga MDRRMOs natin. And then during the onset po, nakapag-issue rin po ang ating buting gobernador ng mandatory evacuation. Okay. Kumusta ho yung inyong mga kababayan na nasa evacuation centers pa? So hanggang kailan po sila dyan? Ang mga taga-Catanduanes, ma'am, hindi naman na talagang nasasanay sa loob ng evacuation center. Opo. So, eto ma'am, baka mamaya lang po mag-decamp na rin sila. May, pag sila'y nakauwi, of course, yung mga bahay ho ba ay pwede pang balikan? Totally damaged, partially damaged? May mga lugar ho bang lubog pa sa baha or binaha? Okay. Sa ngayon ma'am, subsided na naman po yung baha dito sa mga bayan ng Catanduanes. So, yung iba nag-iuwian at nag-aayos na rin ng kanilang bahay, naglilinis. Opo. So far yung mga
Pero nung ibang reported na damages yung kanilang damage talaga yung mga bahay nila. So, yun pa yung inaano namin na report na antay namin kung ilang bahay po yung talagang nadamage. Sir Sa Luis, buong Batangas. Sir Luis, ako meron lang ho more or less magkano ho ang damage nito sa agrikultura, sa infrastruktura, yung shear line no diyan sa Catanduanes, Sir Luis? We are still consolidating the reports coming from the MDRMOs and the line agencies mo tulad ng mga Municipal Engineering Office, Municipal Agriculture Office. So maybe this afternoon makukuha na namin yung talagang kabuang damage into sa ating agriculture and sa infrastructure. So wala pa ho, sir? Wala pa po tayong final, ma'am. Wala ho bang plano ang lokal na pamahalaan na magdeklara ng state of calamity or emergency dahil po sa mga naapektuhan ng shear line? By so far naman, ma'am, kaya naman siyang i-sustain pa ng mga munisipyo. And then, sa inisyatibo na rin ng ating gobernador po, nanghingi na rin ho tayo ng tulong sa iba-ibang national agency katulad ng DSWD. At kahapon po, umalis na ho yung mga truck namin para mag-pick up ng mga food packs po sa regional office po ng DSWD. Sir Luis, maraming salamat. Ingat po Salamat po sa inyong oras. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Okay, maraming salamat din po. Good afternoon po. Salamat si Sir Luis Jun